Self now kasi syempre parang mamaya huhusgahan nila yung acting mo. Ay, kung alam nyo lang po, kanina sa labas, parang nakailang dasal ako. Like, dito pa lang po sa, sa press con, gano'n. Pero, mamaya po kasi parang kasabay ko silang i-judge yung sarili ko based sa ano. Kasi, yun nga po, hindi ko pa siya napapanood din ng buko. Kasi parang, mas pinili ko po na antayin yung premiere night kasi gusto kong, may tiwala po ako sa mga nakapanood na alam ko po sila ate, napanood po nilang buo. Parang may tiwala po ako sa kanila. Kung ano yung nakita nila doon is aprobado nila. So parang ako, mamaya ako mapapanood ng buo. Kabado po ako sa kung anong magiging mafe-feel ko at sa kung anong mafe-feel po ng ibang tao. But above that, I'm very, very excited na finally mapapakita na namin. Pero syempre alam natin na parang ginawa mo yung effort mo. Pero ikaw ba parang hindi mo iniisip na gusto kong mapanood kasi baka mamaya may something na gusto mo pang alam mo yun, i-improve para at least ikaw mismo na-judge mo yung sarili mo, like, di ba? Actually po, to be honest, mayroon na dapat mga ilang beses na mapapanood ko siya ng buo. Pero alam niyo po yung parang siguro, sabi May mga ni Lord, instances. sige, sa premiere mo na panoorin ng buo. Parang alam mo yung biglang may papasok na kailangan kong umalis, kailangan kong may gawin ganito, ganyan. So parang, basta po ang sinabi ko lang is, may tiwala ako sa mga sasabihin ng mga nakapanood sa mga judgment nila, kung ano man yung kailangan ayusin, may tiwala po ako sa kanila. And alam ko naman, mas alam nila kung ano yung best for the film. And ayun po, I'm just very happy na wala naman po akong narinig na negative sa mga nakapanood na po. Of course, na-achieve mo na yung bucket list mo na na gumanap na 'di ba? Ano pa yung next? Ay, Given a actually, chance, biggest gusto ko project naman din. po ngayon matry maging kontrabida naman. Parang bida-kontrabida. Sino yung peg? Si Ate Gladys. Si Ate Gladys talaga. Parang gano'n. Pero parang alam mo, Minsan ba napag-usapan nyo like parang ate paano ang immersion nung pagiging kontrabida? Actually, hindi. Kasi of course alam mo sa sarili mo hindi ka maldita, 'di ba? hindi pa po actually. Pero if given a chance na if ever man na mabigyan ako ng role. Kasi may pinag-audition. Pelikula pa din or teleserye? Kahit ano po, parang may pinag-auditionan po kasi ko last time. Parang ganun po na, ano din siya sa gusto kong makakuha naman na role na yun. So, parang if given a chance, I would really ask ate kung paano siya nag-ano sa role na yun. Parang paano niya na-absorb yung role na yun. Ano ba yung ginagawa niya? Parang ganun. Pero ikaw ba nanonood ka ba sa YouTube like ganon? Yes po, ang dami ko po Yung magaling si Zoe, yung sa Gemmy 7. Ay, yes. Yung abot Nakita ko kami rin na po. pangarap. And I'm also watching the senior high. And ang galing talaga. Na-amaze ako kay Daniela. Si Z. Na-amaze ako sa pag-arte niya. Ikaw ba parang like syempre nanonood ka. Inaano mo rin yung sarili mo na parang pag ako yung umarte ng gano'n, parang gano'n, nadadala ka rin ba? Yung parang namamalditahan ka rin sa sarili mo? Minsan ko, nababayo na ako. Kasi titingin ako sa laman, tapos gagayahin ko yung arte. Talaga? Ganun po talaga. Parang, ganun ko siya, parang pinifeel bagay ba sa akin yung ganitong role. Bakit ba mahal mo ba yung pag-arte? Bakit mahal mo ang pag-arte? Parang, Pwede namang manahimik ka na lang, di ba? Mag-aral, di ba? Pwede naman Ang ako ganda naman ng, mag-aaral na lang. ng family mo. I think, mas na-express ko po talaga kasi yung sarili ko dito. Kasi gaya po nung sabi ko, I am not an expressive type of person. And kung makikilala niyo po siguro ako before, magugulat kayo, very baliktad siya sa ngayon. Kasi before, sobrang mahihain ko. Parang pag may mga ganitong social gatherings, nasa gilid lang ako. Yung mga kilala ko lang yung kinakausap ko. But when I started doing pag-aarte, like itong sa showbiz, I became more open with other people. Mas na-express ko na yung sarili ko. So, parang yun yung isa sa mga madaming bagay kung bakit mahal ko ang pag-aarte. Mas natutulungan niya ako. Kasi alam niyo po yung iba't ibang role yung nakukuha mo. Iba't ibang lessons yung nakukuha mo sa role mo. So, doon mo kasi pag binasa mo, okay, ganito siya, ganito niya tinitake yung ganitong bagay. So, paano pag nangyari sa akin to sa totoong buhay?
gagayahin ko ba yung ginawa niya or I would think of something else. So parang alam niyo po yun, madami rin kayong life lessons na makukuha din kasi talaga when it comes to pag-arte. Ja, have you experienced like syempre when you're reading the script, parang iniisip mo na yung magiging ano mo, yung magiging eksena mo. Pero pag nasa scene ka na, parang Ibang-iba. kabado ka, parang Yes po. there are times ba na palang ayaw mo nang ituloy or what, dahil hindi ka pa ready kung paano mo siya i-execute. Meron po, actually meron. This project po, parang ilang araw na lang, mag-shoot na kami. And yun nga po, may parang tinulungan ako ni Ate Lotlot po, may mannerisms, parang ang dami kong kailangan aralin. Parang alam niyo po yung nakahiga na lang ako, nakatingin ako sa kisame, sabi ko, kaya ko ba? Oras na ba talaga to do this kind of role? Ready na ba ako? Parang alam niyo po yun, parang nasa point na po ako na huwag ko na lang kayong gawin. Na sabihan ko kaya na kumuha na lang sila ng kilala na ito ganyan. But okay naman. Pero ayun nga po, parang alam niyo po yung nasasabi ko, hindi. Binigay sa akin to kasi alam nilang kaya ko. So, sino ba ako para ipag-doubt yung sarili ko? Eh, ang daming taong naniniwala sa akin. Kumbaga, sa 100%, ako lang yung 0.1% na nagda-doubt sa sarili ko pa mismo. So, ginawa ko na lang. Sinabi ko na, kaya ko to. Kung ano yung mapakita ko, yun. Kung may kulang man, kung may mali man, tumanggap ka ng mga constructive criticism. So, ayun po. Kaya, ayun, I think nagawa ka naman siya ng maayos. Ja, kasi syempre naintindihan ko na parang ano ka nga? Senior high? Ano ka ba? Senior high school. Siyempre sa senior high, hindi pa ganun kahigpit ang schedule. Pero pagdating ng college, parang may dapat kang isakripisyo. Hanggang saan mo kayang ipaglaban yung pag-aartista mo? Eh sa college, demanding ang school. Yes. Kasi yung mga sila Erica ha, to mention it ha, Yeah. give up ang career. Ikaw, paano ang magiging ano mo? Ano yung paghahanda mo tungkol ano sa... naman po, itong senior high, hindi rin naman po siya biro. For me, lalo na, alam niyo po yun, hindi rin biro yung pinagdadaanan na. Grabe, alam niyo po yun, pero gaya ng sinasabi ko, as much as kayang pagsasabayan ko. Kasi parehas ko silang passion. Ayoko naman po na dumating ako sa point na may i-give up talaga ako. Kasi hanggat kaya, kakayanin ko po. Kasi pangarap ko itong pag-artista ko. Pangarap ko din po yung makatapos ng pag-aaral. And ayoko po kasing i-disappoint yung lolo ko at yung parents ko. Kasi sinabi po sa akin ng lolo ko na parang susuportahan ka namin sa ganyan. Pero wag mong pababayaan yung pag-aaral mo. Parang alam mo po yung parang sinabi niya na parang mangako ka sa akin na Alam mo, yung hindi mo pababayaan yung pag-aaral mo. Tatapusin mo yung pag-aaral mo. So, supportahan ka namin yun. So, parang ayoko po silang i-disappoint na dadating ako sa point na i-give up ko yung isa doon. And ayoko rin naman po i-give up yung nasimulan ko na. Kasi, alam niyo po yun, parang madami na rin naniniwala, madami nang sumusuporta. Ang dami ng kumbaga na-invest na time and efforts din dito